Hello, ako po si Yuki. Keiji-san, ang lesson noong nakaraan ay tungkol sa rules sa interview, di ba? Oo, ang paggamit ng dewa arimasen sa halip na ja arimasen. Ito ay isang tuntunin na kailangang sundin para makapagtrabaho sa Japan. Naaalala nyo rin ba ng mabuti? Ngayon, simulan na natin ang lesson. Ngayon, pag-aaralan natin ang demonstrative pronouns o mga salitang panturo sa mga bagay. Ito ay mga salitang katumbas ng this o that sa Ingles. Sa Nihongo, may 3 salita depende sa distansya. Yuki, paki-introduce ang mga salita. Sige. Kore. Sore. Are? Ang paggamit ng 3 ito ay nakadepende kung kanino ito malapit. Ito ang pinakamahalaga, kaya ipapaliwanag ko ng buo. Una, ang kore ay bagay na malapit sa nagsasalita o sa akin. Sunod, ang sore ay bagay na malapit sa nakikinig o sa iyo. At ang are naman ay bagay na nasa malayong lugar mula sa akin at sa iyo. Kung malapit sa sarili, malapit sa kausap, o malayo sa pareho. Ginagamit ang mga ito base sa 3 distansyang ito. Sensei, may tanong po ako. Ang pen na hawak mo, Sensei, para sa'yo ay kore, di ba? Pero kung titingnan mula sa akin, iyon ay nasa malapit sa kausap. Sa kasong iyon, ano ang dapat kong sabihin? Napakagandang tanong! Iyan ang nakakatuwang bahagi ng rule na ito. Ang kore para sa akin kapag tiningnan mula sa iyo ay nagiging sore. Nagbabago ang salita depende sa pwesto ng tumitingin. Yuki, pakiusap, magbigay ng halimbawa. Sige, magsasalita ako tungkol sa libro na hawak ko. Kore wa hon desu. Magsasalita ako tungkol sa pen na hawak ni Mira. Sore wa pen desu. Magsasalita ako tungkol sa orasan na nakasabit sa dingdong. Are wa tokei desu. Ngayon naman, pag-aralan natin ang isa pang grupo. Kahawig ito ng kore, pero ibang grupo ito na may ibang paggamit. Yuki, paki-introduce naman. Sige. Kono. Somo. Ang kore kanina ay pwedeng maging subject ng mag-isa. Pwedeng gamitin tulad ng kore wa pen desu. Pero ang kono, sono, ano ay hindi pwedeng gamitin ng mag-isa. Kailangan laging may kasamang noun, bagay sa hulihan. Kono pen, sono hon, ano kabang. Sa ganitong paraan, ginagamit ito na kapartner ng bagay. Ito ang mga salitang ginagamit kapag gusto mong magpaliwanag ng mas detalyado. Pagkumparahin natin ang mga halimbawa. Ang grupong kore. Kore wa hon desu. Ang grupong kono. Kono hon wa watashi no desu. Sono hon wa anata no desu ka? Ano kaban wa dare no desu ka? Naintindihan nyo ba ang pagkakaiba ng kore at kono? Sa huli, pag-aralan natin ang tanong na dore at dono kapag pumipili mula sa maraming bagay. Pareho lang din ang rule nito.
ginagamit ang dore at dono nang walang kinalaman sa distansya. Ginagamit ito kapag hindi mo alam kung alin o kung aling bagay. Ang dore ay ginagamit ng mag-isa. Anata no pen wa dore desu ka? Ang dono ay ginagamit na may kasamang noun. Dono pen ga anata no desu ka? Sensei, may tanong po ulit ako. Pwede bang gamitin ang dore para sa tao? Halimbawa, kapag tumitingin sa litrato, Tanaka-san wa dore desu ka? Hindi, dahil ang tao ay hindi bagay. Ang dore ay nagiging bastos. Sa kaso ng tao, gagamitin natin ang dare na pinag-aralan natin noong nakaraan. Sasabihin natin, Tanaka-san wa dare desu ka? Yuki, pakiusap, magbigay ng halimbawa. Sige. Kapag pumipili ng bagay, Anata no kuruma wa dore desu ka? Kapag naghahanap ng tao, Tanaka-san wa dare desu ka? Tanaka-san wa dono hito desu ka? Hanggang dito na muna sa nayon. Ang kore, sore, are, dore ay ginagamit ng mag-isa. Ang kono, sono, ano, dono ay ginagamit na may kasamang noun. Tandaan ninyo ng mabuti ang rule na ito. Dahil ito ang mga salitang pinakamadalas gamitin sa araw-araw na usapan, mangyaring magsanay ng paulit-ulit habang nanonood ng video. Ingatan din ninyo ang pitch accent. Ang kore, sore, are, kono, sono, ano na pinag-aaralan natin ngayon ay lahat binibigkas ng low-high. Ang dono, dore naman ay binibigkas ng high-low. Sa susunod, pag-aaralan na natin sa wakas ang mga adjective tulad ng oishi at atsui. Masasabi nyo na ang inyong nararamdaman. Nakaka-excite! Magkita-kita tayong muli sa susunod. Paalam!